kung ang isa sa pinakakontrobersyal na leader sa kasaysayan ng Amerika, si Donald Trump, ay muling magiging pangulo sa 2025. Ano ang magiging epekto nito sa ating laban para sa soberanya sa West Philippine Sea? Maaari bang magdala ang kanyang agresibong estilo ng pamumuno ng positibo o mas lalo lamang nitong paiinitin ang tensyon sa rehiyon sa harap ng lumalakas na presensya ng China? At ang malapit ng maganap na muling pagbabalik ni Trump sa White House, isa lang ang malinaw: ang mundo ay magbabago, maging ang Pilipinas ay magbabago. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ang West Philippine Sea ay nanatiling isa sa pinakamainit na arena ng geopolitical na tensyon sa buong mundo. Ang mga plano ng Pilipinas para sa modernisasyon ng depensa at ang mga lalong lumalalim na relasyon dito sa Estados Unidos ay nagpapakita ng malinaw na intensyon ipaglaban ang ating karapatan laban sa lumalawak na impluwensya ng China. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay magbago ng biglaan sa pagpasok ng 2025? Si Donald Trump, kilala sa kanyang America First na polisiya, ay maaaring magdala ng kakaibang dynamic sa mga kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang pag-upo bilang Pangulo, magiging mas mahigpit kaya ang kanilang suporta sa atin? Isama pa dito ang dati nilang pagkakaibigan ni Imelda Marcos. Ano ang magiging koneksyon nito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tila may binubuo sila na isang paraan upang sa ganoon mapalakas ang depensa ng Pilipinas? Gaano ito katotoo? O baka naman mas mangibabaw ang kanilang sariling interes? Balikan natin ang Subic Bay mula sa pagiging makasaysayang base militar ng United States hanggang sa pagiging pangunahing sentro ng depensa ngayon. Ito ay muling binubuhay ng Pilipinas. Ang malalim nitong tubig ay dating kanlungan ng US 7th Fleet noong panahon ng digmaang malamig. Ngayon, ito ay nakatakdang maging tahanan ng mga modernong kagamitang militar tulad ng fighter jets, surveillance aircraft at missile storage. Ang lugar na ito ay muling nabibigyan ng bagong halaga, ngunit ito'y hindi lamang patungkol sa pagtatayo ng mga infrastruktura. Ang muling pagbubukas ng Subic Bay ay isa ring simbolo ng ating paninindigan sa harap ng mga banta ng China. Kung sakaling si Trump ay muling maging Pangulo, hindi malayong gawing pangunahing estratehiya ng base ng Amerika ang Subic Bay. Ngunit ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa ating soberanya? Magiging kasangkapan lamang ba tayo sa mas malaking larong pang-militar? Hindi lamang Subic Bay ang sentro ng aksyon. Sa Pag-asa Island, isang estratehikong lugar na bahagi ng Spratly Island, itinatayo ang isang paliparan upang bigyang koneksyon ang ating mga kasunduluhan sa pinakaliblib na bahagi ng ating teritoryo. Ang isla na ito, na madalas maging target ng intimidation tactics ng China, ay magiging simbolo ng ating paglaban para sa kalayaan. Samantala, sa Balabac Island sa Palawan, halos tapos na ang pagtatayo ng isang runway na kayang tumanggap ng mga malalaking sasakyang panghimpapawid. Ngunit paano kung ang mga hakbang na ito ay magdudulot ng mas matinding reaksyon mula sa Beijing? At kung si Trump ang magpapasya, magiging mas agresibo kaya ang aksyon ng Amerika upang protektahan ang mga isla ng Pilipinas? O iiwan nila tayo sa ere kapag naging masyadong delikado na ang sitwasyon? Habang ang mundo ay nakatuon sa West Philippine Sea, tahimik na binibigyang pansin ang Batanes, ang pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Ang lokasyon nito, na 93 milya lamang mula sa Taiwan, ay nagdadala dito sa sentro ng mga geopolitikal na plano. Kamakailan ang mga sundalong Pilipino ay nadagdagan sa lugar na ito kasabay ng pagtatayo ng mga port at pasilidad na maaaring magsilbing base sa anumang krisis. Ngunit ang tanong,
Kung sakaling magkaroon ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, gagamitin pa ng Amerika ang Batanes bilang lansangan para sa kanilang mga operasyon. Kung si Trump ang nasa liderato, ang kanyang no-nonsense na estilo ng pamamahala ay maaaring gawing pihikan ang koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang Pilipinas ay bahagi ng First Island Chain, isang serye ng mga isla mula Japan hanggang Malaysia na itinuturing na unang linya ng depensa laban sa anumang agresyon ng China. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ay mas lalong tumitibay sa bawat taon. Pero ano ang mangyayari kung muling paiiralin ni Trump ang kanyang estilo ng pamumuno? Magiging mas matapang ba ang suporta ng Amerika o mas lalo lamang nitong ipupursigi ang sarili nitong interes? Ang posibilidad ng muling pagbabalik ni Trump ay nagdudulot ng maraming katanungan. Magsisimula kaya ang mas agresibong pagtugon ng Amerika sa mga banta sa West Philippine Sea? At kung mangyari ito, paano ito makakaapekto sa ating relasyon sa China? Ang pagbabalik ni Trump sa White House ay posibleng magdadala ng mas agresibong polisiya sa rehiyon, lalo na't kilala siya sa kanyang touch stance laban sa China. Ang mga bagong pasilidad sa Subic Bay, Pag-asa Island at Batanes ay maaaring gawing sentro ng estratehikong operasyon ng Amerika. Pero paano kung ang hakbang na ito ay tulak ang China na magpatupad ng mas mapanganib na mga taktika? Ang Pilipinas ba ay magiging teatro ng isang bagong digmaang malamig? Habang ang Pilipinas ay nakikisali sa mas malawak na labanan para sa impluwensya sa West Philippine Sea, may malaking katanungan na nananatili: ano ang ating handang isakripisyo? Ang pagkakaroon ng mas malalim na alyansa sa Amerika ay maaaring magdala ng seguridad, ngunit ito rin ay maaaring magdulot ng panganib sa ating kalayaan bilang isang bansa. Kapag umupo si Trump sa 2025, ang dynamics ng ating ugnayan ay tiyak na magbabago. Ngunit ang ating paninindigan bilang isang malayang bansa ang dapat manatiling pinakamahalaga. Sa bawat galaw sa West Philippine Sea, hindi lamang depensa ang nakataya, ito'y tungkol sa ating pambansang pagkakakinadlan. Habang papalapit ang 2025 at ang posibilidad ng muling pagbabalik ni Trump sa White House, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang ating kakampi. Ang tanong ay kung paano natin sisiguraduhin na ang ating bansa ay hindi lamang magiging bahagi ng mas malaking laro, kundi mananatiling tagapagtanggol ng sariling teritoryo. Mateo 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay nito ay daragdag sa inyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong mag-alala sa maraming bagay: pagkain, damit, tirahan, o kahit ang ating kinabukasan. Ngunit ang paalala sa atin ng ating Panginoong Diyos ay malinaw. Bago tayo tumuon sa mga material na bagay, dapat unahin ang paghahanap sa Kanya at sa Kanyang katwiran. Ang paghahanap sa kaharian ng ating Panginoong Diyos ay nangangahulugang paglalagay sa Kanya bilang sentro ng ating mga desisyon, panalangin at gawain. Kapag inilapit natin ang ating puso sa Kanya, ang Kanyang biyaya ay darating sa atin ng kusa. Ang seguridad, kapayapaan at kasaganaan ay hindi galing sa ating sariling lakas, kundi sa Kanyang kabutihan. Ang tanong para sa sarili: sa gitna ng mga hamon, inuuna ba natin ang ating Panginoong Diyos? Ang ating mga plano ba ay nakaayon sa Kanyang layunin para sa ating buhay? Tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong kabutihan sa amin. Tulungan niyo po kaming laging hanapin ang iyong kaharian bago ang lahat ng bagay. Alisin po ninyo, o aming Panginoon Diyos, ang aming takot at pag-aalala, at palitan mo ito ng tiwala sa iyong mga pangako. Patuloy niyo po kaming gabayan, o aming Panginoon Diyos, sa aming mga hakbang upang ang aming buhay ay maging patunay ng iyong pagmamahal at biyaya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, na siya ring aming tagapagligtas. Amen.